Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Abay muli na namang naaalala at nag-viral dahil sa mga balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And ngayong araw pag-usapan natin ito dahil hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan po ito online. Dahil itong si Mr. Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo ay waging-wagi dahil sila po ay tinaguri ang Phenomenal Box Office King and Queen sa isang katatapos lang na award-giving body. Sina Alden Richards and Catherine Bernardo ang itinanghal na Phenomenal Box Office King and Queen of the Philippine Cinema sa Box Office Entertainment Awards 2025 Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Incorporated or GMMSFI. Nakamit ni na Alden Richards at Catherine ang titulong ito dahil sa tagumpay ng kanilang reunion movie na Hello Love Again 2024 na umabot sa 1.6 billion ang worldwide gross. Ang Hello Love Again ay may hawak ngayon na record-billing highest grossing Filipino movie of all time. Noong 2024, sina Alden at Catherine ang nanalong Box Office King and Queen. At ngayon, sila pa rin po ang itinanghal na Box Office King and Queen dahil wala pa naman po talagang nakakalagpas dun po sa inabot or dun po sa kinita ng kanilang box office na kanila pong movie na Hello Love Again. And of course, syempre, ang si Vic Soto and Piolo Pascual, Marian Rivera naman ay binigyan din ng award the Kingdom Stars na sina Vic Soto, Piolo Pascual ang napiling Film Actors of the Year, si Marian Rivera na nagbida Cinemalayan movie na Balota ang Film Actress of the Year. Ang Lavender Fields star na sina Jericho Rosales at Jody Santa Maria ang ginawaran ng Primetime TV Actor and Actress of the Year. Sina Richard Yap at Jillian Ward naman ang abot kamay ang pangarap ang Daytime Actor and Actress of the Year. Ang magkalab team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano ang binansagang Princess and Princesses of the Philippine Entertainment. So ganito po sila kagwagi pero wala pa rin pong nakakabasag or wala pa rin po talagang nakalalagpas dun po sa inabot nitong si Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo na award na talaga namang ilang taon na po nilang hawak, dahil dati po, bago pa man po malagpasan ng movie ni Marian Rivera at ni Ding Dong Dantes yung kanila pong Hello Love Goodbye, pagkatapos po noon ay bumalik na naman sa pagiging Box Office King and Queen itong si Alden at si Catherine. Kaya naman nasigaw ng mga Catden fans, kailan kaya masusundan muli ang kanila pong movie na minakaantay ng maraming mga fanay, kahit po talagang meron silang mga magkakahiwalay na ganap. Sa isang interview nga po, sinabi ni Miss Catherine Bernardo that after po ng PGT or Pilipinas Got Talent, ay meron po silang isang project na gagawin. Ngayon po ay pinag-uusapan na siya pero wala pa pong any ideas kung sino po talaga ang makakasama niya kasi may mga naka-line up. Pwede pong si Mr. Alden Richards, pwede rin si Daniel Padilla at ang maingay po at matunog ngayon ay si Mr. Ito pong si James Reid, dahil sinasabing magkakaroon daw sila ng movie na parang sinasabi po ng mga fans si Catherine na bakit daw si James Reid gagamitin lang daw di umanong kasikatan ni Catherine Bernardo si James Reid ang kasikatan ni Catherine para muli siyang mapag-usapan at muli na namang umingay ang kanya pong karera. Pero as of now, wala pa naman pong inilalabas na any news with regards to that. Pero aside from that, ay may mga lumutang na pong mga balita patungkol po dun sa tunay na dahilan, pinakamalalim na dahilan at nakakashock na dahilan kung bakit po pala talagang umabot sa depression. Ito pong si
Mr. Alden Richards, kasi hindi naman pala 2 million or 6 million lang ang na-scam sa kanya, kundi ito po'y umabot ng almost 100 millions. Ito po ang hirit ni Menay Christy Parmin. Si Alden Richards ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas, ay naugnay sa isang iskandalo ng pandaraya na nagkakahalaga ng 100 million. Ayon sa ulat ng Remate PH, si Alden ay umanong na biktima ng isang sindikato na nangakong tulungan siya sa kanya mga project sa negosyo kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon sa reklamo na isinampa ng biktima, sila ay nakipag-ugnayan sa mga suspect matapos mabasa ang mga post nito sa social media na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagpupondo ng mga projects at negosyo. Ang mga suspect umano ay nangako ng malaking halaga ng pera kapalit ng 50,000 na bayad sa pagproseso ng mga dokumento. Ngunit matapos magbayad ng mga biktima ay hindi nila nakontak ang mga suspect at nalaman nilang sila pala ay nadaya. At ayon sa mga biktima, si Alden Richards ay umano'y kasama sa mga personalidad na ginamit ng mga suspect, grabe upang magmukhang lehitimo ang kanilang mga alok. Sa ngayon, hindi pa nagko-comment si Alden Richards tungkol sa mga aligasyon, ngunit ang kanyang abogado ay nagpahayag na ang mga aligasyon ay walang katotohanan at si Alden ay biktima rin ng mga sospek. Maraming netizen ang nagbigay ng kanilang mga opinion tungkol sa issue. May mga nagsabi na si Alden Richards ay dapat managot sa mga biktima, habang ang mga nagsabi naman na siya ay tunay na biktima ng mga suspect. Sa aking opinion, kailangang malalimang investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Kung si Alden Richards ay tunay na biktima ng mga sospek, kailangan niya magsalita at magbigay ng kanyang kooperasyon sa mga otoridad upang mahuli ang tunay na may sala. Sa kabilang banda, kung si Alden Richards naman ay may kinalaman sa mga sospek, kailangan niyang managot sa mga biktima at sa batas. Ang mga personalidad sa publiko ay malaking responsibilidad sa mga tagahanga nila at kailangan nila mag-ingat sa mga gawa nila upang hindi magdulot ng pinsala sa ibang tao. Sa anumang kaso, ang issue ay isang paalala sa lahat na kailangan nating mag-ingat sa mga alok na mukhang napakaganda upang hindi tayo mabiktima ng mga sindikato ng pandaraya. Tungkol sa mga biktima, sana ay mabigyan sila ng hustisya at mabawi nila ang kanilang nawalang pera. Sana rin ay maging aral ito sa lahat ng kailangan nating mag-ingat at magtanong ng mabuti bago magbigay ng pera sa mga hindi kilalang tao o kumpanya. Sa pagtatapos, ang issue na ito ay isang malaking iskandalo na kailangang agarang aksyon mula sa mga otoridad. Sana ay mahuli na ang mga tunay na may sala at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. So, lumalabas base po dun sa mga ulat po nitong si Manay Christy Parmin na isa ito sa talagang dala-dala ni Mr. Alden Richards, kasi yung mga scammers na parang naningil ng ganon kalaking halaga para maproseso yung business na papasukin po nila, ginamit nila yung pangalan ni Alden. This is gonna be the reason why Alden Richards felt na talagang sobrang na-depress siya sa mga panahon na last year, at hanggang sa ngayon nananahimik si Alden kasi ayaw niya magbigay ng kahit ano paman na mga statement with regards to this, kasi napakalaking pera po na parang almost 100 millions ang sinasabing na scam, na parang si Alden Richards ang gustong pananagutin dahil po siya po yung ginawang parang ginamit yung kanyang pangalan sa ganitong klase ng scamming scheme, So, kaya talagang sobrang namumroblema ngayon si Alden at kailangan niyang humarap, sa husgado para po sagutin ang ilan sa mga aligasyon patungkol sa kanya. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone!